Kumusta ang mga buhay-buhay, mga kahag farmers, mga kapwa ko backyard hog research. So, kumusta? Kumusta ang virus? Kumusta ang vaccine? So, nasaan na ang vaccine? So, shout out ko sa mga empleyado sa government, no? Yung pinapasahod ng taong bayan. Lalong-lalo na sa mga in charge sa mga farmers at lalo na sa hog racers. So, kumusta ang vaccine? Ngayon nyo, patunayan na ginagampanan nyo yung tungkulin ninyo. So, ang bagal po ng proseso ninyo. Sa totoo lang, ang ESF is matagal na po yan. So, meron akong napanood na video na hindi pa naman daw, ang sabi niya, hindi pa naman ganun daw kalala yung virus sa Pilipinas, yung ESF. Nagbulag-bulagan ata. Kasi nga, Batangas lang yung dineclare ng state of calamity. Hindi daw dapat pa i-declare yung nationwide yung calamity dahil nga hindi pa naman ganun kalala yung ESF. Hindi ganun kalala. Bulag ka ba? Luzon, Visayas, Mindanao nagkakaubusan sa virus. Tapos sasabihin tsaka hindi pa daw kukulangin sa supply ng baboy dahil meron pa naman daw mga farm na may mga checkpoint daw pero complete papers dahil makakapasok, makakalabas pa daw yung iba, yung complete requirements. Oo, hindi naman lahat pa, meron pa na hindi pa tinamaan ng virus. So antayin pa ba natin na tatamaan lahat? Tapos sabi niya wala namang problema dahil mag-i-import daw ng patuloy din ang pag-i-import. So umaasa talaga sila sa import. Hindi nila iniisip yung kalagayan natin mga backyard na ang tanging hanap buhay lang ay yung mga hog racers katulad natin, yung mga pag-aalaga ng baboy. So parang wala sila masyadong care sa virus dahil nga may importation. Malaki at nakitaan doon. Kaya di nag-worry sila na kukulangin sa supply ang Pilipinas ng pork. Kasi may makukuha na naman na pork. Import nga. Nagulat siya. So kaya ganun siguro hindi sila nagwo-worry na kakalat yung virus, yung hog cholera at saka ESF dahil may pagkukunan sila na nag-i-import lang sila. So sa madaling salita hindi nila iniisip yung kalagayan natin katulad nating mga backyard. Tapos meron pa ako napapanood na hindi daw i-consider na mahirap ka kapag nakakain ka ng 21 pesos per meal. 21 pesos kapag kumakain ka. So kapag lalagpas sa 21 pesos yung pagkain mo, limbawa sa isang araw is 3 pesos tayo kakain. 21, 3, so 63 pesos a day. Considered na hindi ka na naghihirap sa buhay. Ano bang mayroong mga utak tong mga to? So ano yan yung NIDA. So government pa rin yung guys. So NIDA, ano ibig sabihin ng NIDA? National So ibig sabihin ng NIDA, National Economic Development Authority. So itong mga tao na to nandyan sa gobyerno, saan nila hindi siguro hindi nakakaranas ng hirap to guys pag mga ganitong sinasabi nila na hindi na tayo mahirap kapag 63 pesos yung nagagastos natin everyday sa pagkain lang. So ganun ang ano nila.
21 pesos per meal, ano po yung mabibili natin dyan? So ang sinasabi nila, noodles, tsaka kape daw. So ang noodles 7 pesos, nabanggit sa napanood ko sa hearing. Yung kape daw na 3 in 1 is 4 pesos. May 4 pesos bang 3 in 1? Diyos ko, anong klase itong mga tao na to? Bakit hindi nila alam yung mga nangyayari dito sa atin, sa Pilipinas? Anong klaseng mga empleyado to? So, siningit lang natin guys ha. Kasi government, tulad, hindi pa nga, may problema pa nga tayo sa ESF. So, meron na namang dumagdag na walang, hindi nila alam. Grabe. Grabe yung ano nila. So, imagine guys, kapag kakain ka ng, halimbawa, umagahan, halagang 21 pesos, hindi ka na mahirap nun. Yun ang sabi nila. So, hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha itong impormasyon na ito. Mga matatalino yan dyan eh. Pero bakit nagiging mga... So, ang bagal ng ano natin ngayon, yung mga galaw ng empleyado sa gobyerno. Sa totoo lang, ang bagal po talaga. Meron ngang vlogger, katulad ko rin, nag-share din siya ng mga experience about kaalaman sa paghag, sinishare sa mga kapwa natin backyard hog racers. 2 beses siya tinamaan ng ESF. So, sad reality natin ngayon mga ka-backyard. So, advice ko lang muna sa panahon natin ngayon, kahit hanggat wala pong vaccine, about sa vaccine sa ESF, sana mura lang. Kasi kung mahal masyado, so parang sinabi na rin nila na wag na kayo mag-vaccine. Hindi afford ng mga backyard yan yung sobrang mahal ng mga medicine, like mga vaccine, sobra-sobra yung mahal. O pag galing sa gobyerno, dapat libre. Kapag calamity na, dapat libre pinamamahagi yan. Kaso, hindi lang natin alam pa, baka libre yung vaccine. Sa ngayon, meron na rong vaccine sa mga black market. Imagine guys, bakit nagagawa nilang nagkaroon ng ESF vaccine samantalang ang government hanggang ngayon wala pa. Meron na raw, hindi ko alam kung na pamahagi na sa Batangas kasi yung priority. So hindi ko alam kung nag-start na sila mag-inject kasi ang DE yung Department of Agriculture yung nakaano dyan eh, in charge sa mga ayon sa napapanood ko. So ang bagal po talaga guys. Yun na lang yung pag-asa natin, vaccine. Dahil napatunayan na po yan na kahit anong gawin, nahawaan pa rin po talaga. So walang ibang sagot, walang ibang cure kundi vaccine. So sino ba pwede lang mag-provide ng vaccine? Sino ba pwedeng kikilos para magkaroon tayo ng vaccine? Ang mga empleyado lang sa government, yung in charge sa hog farmers or farmers. So tayo, wala tayong right mag-purchase, wala tayong karapatan mag-purchase sa ibang bansa. So sila lang ang may karapatan, sila lang ang may legal na moves. So tayo wala. So merong nakakalusot, halimbawa yung, di ba, balita nyo may vaccine, ESF na. So tanong, paano nakakalusot? So paano nagkaroon sila ng vaccine sa black market samantalang ang government wala pa? So palakasan system yan. So hindi na nila masisisi yan. Hindi na natin masisisi kung magkaroon ng vaccine yung mas nauna pa yung black market na magkaroon ng ESF. Dahil sobrang bagal po talaga ang kinikilos ng empleyado sa mga government, sa mga naka-in charge dyan. Sa totoo lang. So yun yung nakikita ko. So yun guys, antay lang tayo. Sana libre, mas maganda libre kung paggaling sa government. At kung may benta man, binibenta, sana mura lang yung afford natin. Dahil kung mahal, alam naman natin na limitado lang ang budget natin. So yung iba nga kahit simpleng vaccine hindi nagbabaksin dahil nga mahal, namamahalan sa vaccine. Kahit ngayon, ang dami pa rin kapwa ng backyard hog racers na hindi makapag-vaccine ng pneumonia,
hog cholera dahil nga mahal ang vaccine tapos wala pang tingi. Kumbaga isang set ang bibilhin mo. Kaya mahal po talaga. E paano kung may 5 ka lang? Eh ang hog cholera vaccine parang yung binili ko kasi at automatic 100 ml. So 50 doses ka agad So yun dapat ang bibilhin mo kahit 1, 2, 3 lang yung alaga mo, injikan mo. Wala kang choice kundi bibilin mo yung buo. So napakamahal tapos itatapon lang yun. So pwede naman yun kung mag-usap-usap mga backyard na hati-hati na lang tapos yung bayad yan paghahatian, pwede yun. Kaso karamihan natin sa ating kapwa backyard ngayon hindi makapag-vaccine dahil nga mahal. So sana libre lang, hindi na sa paggaling sa gobyerno kasi calamity na. So libre or kung ibenta man sana sa murang halaga.